Hello Gemini, ito na po ang inyong reading second half of 2026, July to December. Kuha tayo ng ilang guidance advice messages para sa inyo. Ano nga asahan nyo sa susunod na mga buwang ito? Anong parating para sa inyo Gemini? Kamusta kayo? Gemini energy, kukuha muna po tayo guys ng panimulang baraha. Ano man nangaangat kay Angel Oracle cards na ito? Ika-clarify po natin. Okay? Gemini, anong parating sa inyo? Second half of 2026, any message? Ayan. Sumasang-ayon ng mga sitwasyon. Healthy lifestyle. Gusto niyo to, idamay niyo dito si Moonshine. Healthy lifestyle, sabi ni Archangel Raphael, eat a healthful diet and get adequate sleep and exercise regularly for optimal health. Hindi po isang health advisor si Moonshine. Malayo tayo sa katotohanan dyan. Pero, ito po yung guidance na umangat. Hindi rin naman kailangan yung pinakasalita. Pero, life in general, yung inyong overall well-being. Sige, gusto ko pang mag-add. Any guidance, pagdating sa inyong mga lifestyle, physical, mental, emotional. Gemini, any guidance? Ano nga asahan? Second half? All is well. All is well. Bilang isa sa warrior sa zodiac, let go. Release niyo yung ilang worry, yung ilang fear, yung ilang doubt. Kasi sabi ni Archangel Jeremiel, all is well. Everything is happening exactly as it is supposed to. With hidden blessings, he will soon understand. Ito na, ika-clarify na natin. Gemini, bakit ito yung bumagsak? Ano nga asahan nyo? Second half of 2026. Guidance po. Para sa mga taong ito, message. Sa mga susunod na buwang ito, para sa mga Gemini, anong parating sa kanila? Any message, guidance? Gemini energy po. Two of Wands, Four of Pentacles. Add tayo. Guidance advice. So, umaangat ang travel. It doesn't matter kung ito ay long or short distance travel. Kahit short trips lang ito kasi astrologically, nakikita ko yung energy, may pagka-fiery. Yung energy ni Jupiter, kailangan na natin mabanggit ito bilang travel pang umangat agad. Jupiter is the planet of travel. And Jupiter will enter your third house, your natural placement. Naturally, you're in the third house, Gemini. It's all about travel. Especially short distance travel. Pero dito, parang hindi lang pang short travel to. Pero pang international, abroad. Why not? Kahit sa simpleng pagpaplano guys, meron kayong ilang goals ba? Travel goals, travel opportunity, na pwedeng ihain sa inyo ng universe. Ihanda nyo na ang inyong mga sarili. Kaya siguro, syempre, kailangan healthy kayo, ready kayo, physical, mental, emotional, na bumiyahe sa mas practical. Okay? Sige. Kita nyo may sasakyan dyan. Pwede naman yan. 3 and 4 of Pentacles. So, ito yung security pagdating sa inyong mga sarili. Yung seguridad. Okay? Physical, mental, emotional, pero very practical, money-wise. Maring, hindi naman sa magdadamot kayo, pero mas better, maybe ito yung pinaka-advice, yung inyong mga approach sa inyong mga kaperahan. Mas practical, realistic. Try to save up. Okay? Ingatan yung inyong mga ari-arian. Ari-arian, sana all. Ayan, baka naman. Cheris, tingnan natin. 3 of Pentacles, patuloy kayong maging bukas sa ilang connections, guys. Diyan na yun pumapasok. 3, third house, napaka-natural. Again, Jupiter, planet of travel, good luck, abundance, at yung ilan pang magagandang definisyon ni Jupiter. Ayusin ko lang kayo, or ito, hindi pantay si Moonshine. It will enter your third house. Possible na merong growth dyan in the next coming months. Until next year po yan actually. Pero,
Napakalawak nung third house. Nandiyan na unang-una yung travel, communication. Communication, yung inyong mga communication skills, gamitin niyo yan, paangatin niyo yan. I feel, eto, especially kung kayo po ay nasa media na, social media, the internet, using the internet. Kung kayo mga affiliates, creators, use the power of your voice. Ito kasi pwedeng kusang umangat sa inyo. May ilang opportunity to partnership, collaborations, dyan talaga yun. Kung ang ilan sa inyo ay nagbabalak na maging content creator or influencer, ayan, magandang pagkakataon to guys. Huwag lang kayong magdududa or may iwanan ng pag-aalala. All is well, sabi nga ni Archangel Jeremiel. Ang communication sector ay malawak. Maaaring sa paraan sa unang nabanggit ko, sa paggamit po ng inyong mga boses, or sa pagsasalita, pagbabahagi, or sa pagsusulat. Ayan, if you are a writer or an author or aspiring writer guys, sa mga susunod na buwang ito ng taon, until next year, i-claim natin, hindi imposible na meron kayong ma-publish or ma-publish na po ang inyong mga likha or mga isinulat. Ayan. Anything connected sa internet world, guys. Very techy kayo eh. Matalino. Hindi nyo pa man yan ma-realize. Pero positive possibilities and opportunities po ang parating or pwedeng sumalubong sa inyo sa mga susunod na buwang ito. For some of you, maaaring magbigay din ng higit na tuon magta-travel po ba kayo for pleasure, for work, or for learnings. Kasi si third house connected din sa pag-aaral eh. Maaaring ang ilan ay magbabalik eskwela, or meron gustong pang matutunan, kahit short course lang ito, or simpleng trainings. Yes, kahit over the net, hindi naman po kailangan physical travel. Or ilang pinagkakaabalahan niyo po ay may kaugnayan sa ibang bansa. I feel na maging open kayo dyan. Open to try new things or new skills para higit kayong tumalino. Ayan, para higit na mas lumawak ang inyong kaalaman na ang ganda. Other possibilities, ito may mga tao dito. So, sabi ko nga, yung ilang connections na mention ko ba, maaaring may pag-expand po ng inyong social circle. Your friendship, teammates, workmates, ayan. Or pagdating sa community nyo, kung meron kayong tinatawag na groups, organization, kasi isa rin sa nagbibigay, patuloy na nagbibigay din sa inyo, ang inyong mga 11th house of groups, friendship sector po yan. So, hindi imposible na may mga new friendships, may new partnerships na kanina ko pa na mention ang pwedeng umangat. Para saan? Sa patuloy niyo pong growth. Of course, kung ito lang naman ay pahihintulutan, nasa inyo pa rin yan kung handa na kayo. Healthy lifestyle. Kung ready kayo na tanggapin itong pwedeng ihain ng mundo. Physically, mentally, emotionally, financially, even spiritually, of course, you have to be ready. Gemini, okay? Stay confident lang. Okay? Be confident. At ito nga, si Four of Pentacles, yung security, no? Na aking nabanggit. Stay aware, alert, sa kung paano nyo pang hawakan ng inyong money. Maybe this is a reminder for some. Kaya kailangan, ayan, may pagkahigpit, ingatan, kung paano yung approach sa kaperahan, or kung paano nyo po mapapaangat yung tamang responsibility pagdating sa inyong money. Gemini, ito yung umaangat para sa inyong mensaheng gabay lamang po, second half of 2026.